Napakaganda po ng pagtanggap hindi lang ng mga Pilipino dito at sa abroad ng ikatlong State of the Nation Address ng ating Pangulo. Pati ang business community, mga lehitimong business analyst, mga ekonomista ay natuwa diyan sa speech ng Pangulo. Pakinggan natin ilang portion po ng sinabi ng Pangulo kung anong dahilan ang kinatuwa nila dahil nga sa nailatag ang maraming mga isyu. Currently effective and constant consultation between the Bangsamoro and national governments in the fundamental aspects of governance. 5 out of the 7 essential laws for the bar have already been enacted by the BTA Parliament. Now it has its own administrative code. It has its own local government code, its own election code, and those for education and the civil service as well. So with these inspiring developments, the BARM appears primed and ready for its regular elections, the first ones that they will have in the coming year. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Yan yung isa sa nagustuhan ng business community ng matitinong mga Pilipino na hindi na nirerespeto at iniiwasan ng kasalukuyang gobyerno ang mga illegal na kampanya laban sa illegal drugs. Kailangan batas ang tairal, kasuhan, hulihin ng buhay at hindi extra nagalawan. Alam na niyo kung anong ibig sabihin, kaya nagpalakpakan. Maliban po dyan, nagustuhan din po ng business community, local and foreign, ay itong pagtutok sa energy. Alam nyo itong power, enerhiya. Yan po yung isa sa mga hinaing nung araw pa ng business community dahil mataas ang konsumo, mataas ang bayarin ng elektrisidad sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. So kaya nga mayroong pinaamyendahan ang ating Pangulo ng mga batas para ibaba ang rate ng energy, ng enerhiya. At higit sa lahat, nagkaroon at inilatag niya ang maraming mga programa tungkol sa mga plano at gagawin ng mga planta para magkaroon ng regular na supply, wala nang shortage sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mga infrastructure project, tourism, pagpapalakas ng tourism, paninindigan sa West Philippine Sea, ito ay atin. Napakaganda ng lingwahe niyan. Ito ay atin. Hindi ito panaginip lang. Ito ay atin. At siyempre, yung Pogo. Ayaw din po ng mga matitinong negosyante ang Pogo dahil nga tama yung sinabi ng Pangulo bago sinabi niyang itigil na ito dahil nga dun sa issue ng mga crime, kidnapping, torture, yung mga insidente po ng mga maraming illegal na activities na ang involved ay mga nagtatrabaho at negosyante na Pogo, karamihan pa ay Chinese national. Ayaw ng mga matitinong negosyante ang krimen na nagsisimula umano dyan sa operasyon ng Pogo. Kaya nung ipatigil, tuwang-tuwa ang mga negosyante. So, yan ulitin ko tungkol sa energy, tungkol sa matinong kampanya laban sa illegal drugs, malawak ang infrastruktura, paninindigan sa West Philippine Sea, pati pagtigil, ang sabi niya, Pogo, immediate bana, binagbawal na, at saka yung pagpapalakas ng tourism. Yan ang gustong-gusto ng mga negosyante dahil lalakas at tataas ang moral nila. Lalakas ang loob ng mga kapital, magkaroon ng expansion dito sa Pilipinas. Sayang nga lang sinisira tayo at ang ating Pangulo ng mga makapiling grupo sa mga fake news at fake mga video. Sobra-sobra. Kaya nga po sinasabi ko na hindi lang Pilipino ang naging masaya. Pati ang ibang lahi, hindi lang mga negosyante at iba pa. Lalo na po yung mga kaibigang bansa na napakalalim na ng relasyon sa Pilipinas, naging masaya rin dun sa speech ng Pangulo. At kakaiba yung speech ng Pangulo. May laman, ang ganda ng pagkakabasa, Taglish, English, Tagalog, kaya alam na alam ng masa at higit sa lahat, nailatag yung mga
problema. Tulad po ng issue ng pangunahing bilihin. Ayan, yung mga marami nagtatanong, kailan bababa ang presyo ng bilihin? Ayan, ina-actionan niya. Kahit na inamin ng Pangulong ito'y global problem. Problema sa buong mundo ang mataas na presyo ng bilihin, hindi lang sa Pilipinas. Ganun pa man, priority rin ng Pangulo, food security, bumaba ang presyo ng rice. Ilang ulit niya sinabi, halos 15 minutes na tinalakay niya ang tungkol sa pagkain. At suporta sa farmers, ayuda sa farmers, pagpapalakas ng irrigation, papatubig. Okay? Pagbibigay ng libreng titulo, libu-libong title ng lupa ang ibibigay sa farmers. At lahat ng ayuda ay tinutulong through Department of Agriculture. Ayan po yan. Ibababa ang presyo ng bigas. Sa ngayon ay may presyo na ho ang bigas na 29 pesos sa kadiwa. At hopefully bumaba pa yan, kadiwa ng Pangulo at sa ibang mga market. Okay? Kahit na kung ikukumpara, mababa pa rin ang bilihin natin kumpara sa abroad. Tanungin ninyo, ang mga Pilipino sa abroad, inyong kamag-anak na OFW, mas matindi ang presyo doon ng rice at iba pang pagkain compare sa Pilipinas. Pero dahil lang ang Pilipino ay maangal, mareklamo, ayan, tinuguran ng Pangulo. Aaksyonan, pipilitin, gagawin, ibaba. Kaya nga, di ba nyo, binaba na po yung taripa ng importation ng rice. Anong ibig sabihin nun? From 35 to 15% na lang. 20% na income, yung 20% na taripa, income yun ng gobyerno, taxes yun, isinakripisyo. Para dumami yung papasok na rice, maliit ang babayarang buwis, pang suporta doon sa nagkukulang na local producer, local produced na rice. Iyan ho ang focus. Ayan, di ba? At yan ang gusto. Dahil ayaw din ng mga, gusto siyempre ng mga kapitalista, wala rin Pilipino na gugutom. Dahil mahalaga na kung healthy ang business, dapat healthy rin ang workers. Kasi lagi pong ganyan. Yung employer-employees relationship dapat matatag yan. Pag may pagkain, walang sakit ang manggagawa, kikita ang negosyante. At yan ang gusto ng mga negosyante. Hindi lang naman sa kanilang produkto. Wala naman mangyayari sa negosyo mo kung produce ng pagkain mo, wala naman bumibili, or wala naman gumagawa ng iyong gustong gawin. Wala yon. Kaya tama yung napaka-balanse ng galaw. In other words, yan ang malinaw na description. Balansyado, napaka-balanse ng speech ng Pangulo kung paano tulungan ang business community, ang mahihirap na Pilipino, ang may sakit na Pilipino sa transportation, pag-aaral at lahat-lahat. Kaya nagustuhan ng mga matitinong Pilipino. Ang hindi lang po sumang-ayon dyan, makapili. Maduming kaisipan, maduming plano, yung mga nagpapabagsak ng gobyerno, nang aagaw sa gobyerno, yan po ang hindi makaintindi. Ayaw nilang intindihin ang totoo. Ang gusto nila at pinoproteksyonan nila at ipinopromote nila ay fake news, fake video at mga paninirang personal. Dahil ang layunin nila makasarili. Huwag nating samahan yon. Samahan natin ang matinong gobyerno, samahan natin ang matinong mamamayan, may magandang buhay at kinabukasan ang ating pamilya, ang ating mga anak, ang ating magiging apo at lahing kayumangging Pilipino.